po nasunod yung batas Mm. na sinasabi bago magkaroon ng opisyal na pagbabago po ng taripa o yung customs duties sa imported na produkto, in this case yung pumbigas, kailangan ang Tariff Commission ay magdaos po ng formal na public hearings. Hindi po ginawa ang hindi po sinunod ang batas. Kaugnay po dito sa pagpapalabas po ng Executive Order 62. Secretary, nagkaroon nga po ba talaga ng konsultasyon? Kasi ang sabi, mayroong konsultasyon way back March pa, pero hindi malinaw kung nasama ba ito. Baka nga nakalimutan na agad kasi nga maraming mga issues. Pagkakaalam nyo po? Wala po. Ang sinasite po nila na consultations ay yung daw yung paglilipaso po ng yung comprehensive tariff program ng ating pamahalaan last year. Pero in this case, yung specifically with respect to EO 62, very clear po ang ang ating Customs Modernization and Tariff Act. Before a tariff rate can be amended in this or in this case po sa EO 62 ay reduced, very clear po sa batas dapat merong public hearing. Ang ginawa lang po ng NEDA in the case of the yung comprehensive tariff review, hindi po sila humingi lang po sila ng mga papeles, humingi lang po sila ng mga submissions in writing from different stakeholders, pero hindi po sila nagdaos ng formal public hearing. Kasi po yung public hearing, magpapalabas po ng notisya ang Tariff Commission dapat dyan, sasabihin, ito po yung specific na recommendations ng ibang grupo na i-reduce yung tariff rates ng bigas from 35 to 15. And then the Tariff Commission, sila po ay mag-i-invite sa lahat po na mga interesado na parties, magsabit po ng kanilang sentimento for or against. And then there will, in addition to that, magkakaroon po ng aktual na palitan po ng ng points of view through the formal public hearing. That is what is done in Congress kasi Pagka may mga panukalang batas, di ba, sa Senado at saka sa House, nagpapatawag po sila ng mga tao sa Senado at saka sa Kamara ng Representante. Then pagdidebatehan po yan, then tatalakayin po ng Senado at saka ng House bago po sila magpasa po ng batas na magbabago ng tariff rates. Hindi po nangyari po yan dito sa kaso po ng Tariff Commission. And by the way, ang power ng Presidente to amend the tariff rates, po yan, delegated power mula pa sa Kongreso. Kung sa Kongreso na lang gumagawa po ng public hearing, bakit hindi po sinunod ito? Na maliwanag po sa ating batas, kailangan bago po magkaroon ng amendment through the President ng isa pong ng tariff rate, kailangan po magkaroon ng Tariff Commission hearings. Hindi po ginawa yan. Pero Secretary, totoo po ba? Kasi narinig ko rin sa pagdinig kamakailan sa Senado, sa Committee on Agriculture, na ang Department of Agriculture, 50%, ang kanilang proposal ay 50%, gawing 50%, taasan mula 35, gawing 30%, 50% yung taripa. Tapos, iba yung gusto naman ng NEDA na babaan to 15%, 1.5. Totoo po yun kasi nagkaroon po ng ang proseso po kasi, Tariff Commission, magkukonduct po sila ng public hearing, and then may sariling investigasyon pa ang Tariff Commission, gagawa po sila ng report at saka recommendation. Yan po ay pinapasa po sa, ang tawag po dyan, Tariff and Related Matters Committee. There are two bodies under this Tariff Tariff and Other Related Matters Committee. Meron po yung mga technical persons po, i-review po nila yung report and recommendation ng Tariff Commission. Then the technical committee will submit its recommendation naman doon sa cabinet level naman na Tariff and Related Matters Committee, chaired po ng Secretary of Trade. Tapos ang Vice Chairman po niyan, NEDA.
And then the last step in the next step in the process, yung pong recommendation naman ng cabinet level tariff and related matters committee, magsasabit po yun ng report sa NEDA board chaired by the president. At bago po magkaroon po ng recommendation niyan, and then isasabit po sa presidente, depende sa presidente, siya po yung mag-i-issue po ng executive order when Congress is not in session. Now, in the cabinet level tariff and related matters committee, nag-object po ang DA doon na pagpatuloy po yung yung mas mababang taripa po sa bigas for the non-ASEAN countries. So gusto nila ibalik sa 50. Ang nangyari po, imbis na yun ang masunod, kabaligtaran po. Naging imbis sa 50, binawasan pag ginawang 15%. Parang Kaya tama po kayo, tumutol po ang DA dito sa pagbaba po ng taripa. baka nagkamali lang dinig, imbis na 50%, ginawang 15% ng Opo. NEDA. Pero ano po yung tamang hinala po ninyo? Bakit parang tila minamadali, hindi na lang inantay na magkaroon talaga ng malinaw na pagdinig? Sabi mo nga, ang mismong Kongreso ang may kapangyarihan talaga na magdikta para doon sa taripa. Bakit hindi na lang inantay doon para magkaroon ng magandang usapan, maliban sa panig ng mga ekonomista na minsan ay puro numero na lang nakikita at walang puso, hindi napapakinggan yung mga magsasaka po natin na pangunahing maapektuhan po nitong hakbang na ito? Palagi ko dalawa ang dahilan. Yung isa practical, yung isa political. Yung sinasabi kong practical, nakikita po ng ating pamalaan na nananatili pa rin mahal ang presyo ng bigas. At dahil po dyan yung tinatawag na inflation rate, yung pong pagtaas po ng bilihin in general, na influence po ng pagtaas po ng presyo ng bigas ay nananatili pong mahal. So apektado po yung different sectors ng ating ekonomiya, especially po yung purchasing power po ng ating mga kababayan. Pangalawa po, political. I think they wanted to produce something na pwedeng i-announce ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address sa darating pong ika-4 na Lunes po ng Hulyo. At next year, elections na naman. So siguro worried din ang administrasyon na pagka patuloy pa rin ang pagmahal po ng bigas, maapektan po yung tsansa ng mga kandidato po ng administrasyon. Yun po. Nagsabay-sabay po yung pagnanais ng ating pamalaan na maging mas abot kaya ang presyo po ng bigas. At the same time, yung nandyan po yung SONA at saka yung election next year. Pero sa tingin niyo po, Secretary, bababa talaga ng husdo at magiging pangmatagalan ito na makakabenepisyo yung nakararaming mga Pilipino, or ang lalabas niyan, same as useless? Hindi po bababa yan. This is shown by the experience during the past 3 years. Kasi nung panahon pa ni Pangulong Duterte in 2021, nagpalabas po si Pangulong Digong ng Executive Order 135. Doon po sa EU na yan, binawasan na po yung taripa sa bigas from non-ASEAN countries, and then yung pong inangkat din po na baboy at saka mais, binawasan din po. But tapos pinagpatuloy po yan ni Pangulong Bongbong through 2 executive orders. Ang latest po yung EO50, the same basically ang laman. Ang tanong po sa ating lahat, hindi kayo sa halimbawa ng baboy, bumaba ba ang presyo ng baboy? Hindi po. Sa kaso po ng bigas, bumaba po ba ang bigas? Hindi rin po. So, ano ang magiging dahilan ngayon na itong pagtapyas ng taripa to 15%, magre-resulta po sa pagbaba ng presyo pa ng bigas? Wala rin po. Ang malamang mangyari po dito, pagpasok po ng imported rice sa Pilipinas under this latest EO62, yung importer, imbis na 35% babayaran po niyang buwis, 15% na lang. Makakatipid po siya ng mga 6 to 7 pesos per kilo dahil bababa po yung kanyang babayarang buwis .
Ngayon, ang question, yung bang matitipid ng importer na 6 to 7 pesos per kilo, yan ba ay ipapasa po niya sa sa wholesaler, tapos sa retailer, all the way down sa ating pong mga mamimili sa ating pong mga palengke. Based on past experience, hindi po nangyayari yan eh. Bubulsahin lang po ng importer tsaka trader po yung kanyang tinipid, gawa ng bumaba po yung kanyang buwis na binabayaran. So malinaw po dito, Secretary, na una, apektado yung ating mga lokal na magsasaka. Ang mga kababayan natin na tumatangkilik ng bigas, pangsaing, hindi rin makatitiyak na bababa yung presyo. So apektado rin sila. And at the same time, yung ating pandagdag sa pondo ng ating kaban ay mababawasan o baka nga ang ending, baka mag-subsidize pa tayo, lalaki ulit yung utang natin, mangungutang tayo. Kumbaga, wala pong positive na magiging output nitong pagbabawas ng taripa na may imported na bigas. Tama po kayo. If there will be anything positive, lalaki po yung ganansya po ng ating mga importer at trader. Which is Pero yung ilan ating lang. mga farmers, mahirapan po sila kasi again, sa past experience, anytime na binawasan mo yung taripa, you are encouraging importation of products from abroad na kakompetensya po ng ating lokal na magsasaka. So siguradong bababa po yung presyo po ng palay. Lalo na pagka pasok po ng main harvest later on this year, kawawa po yung ating mga farmers, malaki po yung magiging pagkalugi nila. At kagaya po nabanggit din po ninyo, lilit din po yung siyempre koleksyon ng Bureau of Customs ng buwis, na ang buwis na po na yan ay dapat gagamitin sana para magbigay po ng karagdagang suporta sa ating farmers. So tama po kayo, matatamaan ng gusto ang kaba ng gobyerno, masasaktan po yung ating partner at wala namang pong pakinabang talaga ang ating pong mga mamimili. Secretary, good evening. Sa MJ po ito. Sir, bilang pong dating nagsilbi sa DA at chairman po ng FFFF, ano po ang nakikita ninyong agarang solusyon para po maipababa ang presyo ng bigas sa bansa? Kasi naging pangako ni Presidente, 20 pesos per kilo eh. Oo. Well, the obvious solution kung pangmadalian sa parte po ng gobyerno ay i-subsidize talaga yung selling price po ng bigas, siguro through the rice na hawak po ng National Food Authority, para anuman ang magiging pagkalugi ng gobyerno through the NFA, may papasa naman sa consumers sa mas mababang presyo. In other words, kung ang retail price po ng bigas ay 50, gustong ibenta po ng pamahalaan at 29 pesos per kilo, kailangan po yung diferensya po na 21 pesos per kilo, ang mananagot po dyan yung ating pamahalaan.